Salamat, Martin Romualdez. Umayat si Inday Sara. Labungin ng mainit na palakpak at sigawan, Vice President Sara Duterte! Maraming salamat po, Yorme, at muli po, salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Magsiupo, mga minamahal ko pong batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinsay kasabot dinhi. Tanan! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumagoso. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Maraming salamat, Mayor. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Madami sa inyo ang hindi pa, wala pa na ni hapon, hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat
Mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. I love you, Tara! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga ngampanya po ako sa inyong lahat sa dalawa. Tanggalin ko lang po yung seal ng aking opisina. Oo, palitan natin ng seal ng Office of the President. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Ikaw muna, ma'am, bago si Yorme! Ikaw muna, sana si Yorme! Hindi ba pwede Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una
po, Oh, stop! ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga naman, sige maling. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwag. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Uy, kadyan lang ba? Seryoso, seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Mahal kita, Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Napailan na, kayo lahat, pailan ng sedition. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Yan na. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya maning in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open
the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Pa? Yan yung unang. Lagi nalatay. Bangag. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry. Ma'am, gagamit! Kasi naman sabi ko. Traitor! Ma'am, traitor! 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 Duterte! 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 Alam nyo, yung bangag na yan. Hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Hol! Hol! Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! Ang sa pakida. Butas! Diba? Hol! Butas! Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan. Tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Humindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. Talaga. Alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento ni
nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Galing ang, bigas ang ano dito, palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total na yun, ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo eh. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya kulang ang hingi ninyo. Lugi kami. 1,300 ang natatanggap ninyo. O hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 3,000? May kaltas pa yun. Diba? 1 for you, 1 for me, 1 for you, 1 for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana ako. Kabilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan?
At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi binabibili ang boto nila. Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, ni isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Ha? Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Political dynasty. O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Huwag palagi makikinig sa pangako. Oy, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ang ganda mo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako. Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw. Lugi sa bayan. Ano? Oh. Daniel, ano? Oh, ano yung isa? Check ko lang, nakikinig ka. Alam nyo, hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Oh, drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita. Pero hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan doon kanina kasi ayaw ko yung kilay. Eto. Drawing na naman tayo. Ano, wala? Ano ba? Hindi na naman sa pangako. May bahay sila. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Pag kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at
okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Kita niyo yun si Kitty? Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Ng Pilipinas. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ito. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos.